gagawin ninyo ngayon? Tutugtugin po namin ang kampana sa kampanaryo. Panoorin ko siya kahit di ko makikita. Susundin ko siya kahit... Ano ang ginawa mo sa aking ama? Wala akong alam. Ang unos? Maliligo ba kayo? Patawad po Ginoo, may sakit ako kaya hindi agad ako nakabalik. Pero tinaniman ko ng bulaklak ang libingan ng inyong ama. Saan siya nakalibing? Diyan sa ilalim ng malaking krus. Dito na ba? Hindi. Dapat may malaking krus dito. Sandali po, Ginoo. Nasaan po ang libing na may malaking krus? Sinunod ko po ang krus. Ano? Bakit? Utos po ng Malkikura, si Padre Gorote. Pero ang bangkay, nasaan? Matagal na po ipinahukay. Hindi ko po inilibing sa sementeryo ng mga Tsino. Mas mainam pa pong itapon sa ilog. Isa kang sawing palad. Ano ang ginawa mo sa aking ama? Wala akong alam. Walang-wala? Hindi ako. Si Padre Damaso. Isang lalaki. Dati siyang estudyante ng filosofiya. Natigil siya ng pag-aaral hindi dahil sa kahirapan o kahinaan ng ulo, kundi dahil sa pagsunod sa kagustuhan ng kanyang ina. Ang totoo ay mayaman ang kanyang ina at matalino ang binata. Siya ay si Don Anastasio o Pilosopong Tasio. Samantalang Tasyong Baliw ang tawag ng mga di nag-aaral dahil sa kakaiba niyang kilos at pananalita. Masaya yata kayo. Totoo po, Kapitan. Masaya ako pagkat mayroon ako hinihintay. Hinihintay na ano? Ang unos. Ang unos? Maliligo ba kayo? Maligo, hindi po masama. Lalo na kung nakatungtong ng marumi. Ano nga po yun? Kidlat na mamatay ng mga tao at sunog mga bahay. Ngunit naghihintay ako ng higit na mabuting mangyayari. Ipanalangin na rin ninyo mauwi na sa dilubyo. Siya ang bagay sa ating lahat, sa inyo at sa akin. 10 taon ko nang inihili sa bawat bagong kapitan ang pagpili ng pang-akit ng kidlat. Ngunit pinagtagawalan ako ng mga tao. Sa halip ay mga kaputot. Kwitis ang kanilang binibili. Nagbayad din sila para replikahin ang kampana. Gayon ayon sa sinsiya ay delikadong tugtugin ang kampana kapag kumukulog. Sus, Maria Josep, Santang Barbarang Mahal.
Sayo na mga bata, ipinaghanda kayo ng inyong ina ng pagkurang hapunan. Ayaw po kami paalisin ng sakristang mayor hanggang alas 8 ng gabi. Sabi ng mas malaki, sana po ay makasweldo na po ako para may bibigay po ako sa nanay ko. Mag-ingat kayo. Huwag kayo lalapit sa kampana kapag kumukulog. Tubas primero. Ano po ba ang binabasa niyo? Tungkol po sa mga hirap na tinitiis ng mga banal na kaluluwa sa purgatorio. Sus! Palagay ko sobra ang talino ng sumulat iyan. Nakita nyo ba sa sementeryo ang anak ng nasirang Don Rafael Ibarra na karating lamang mula sa Europa? Nakita ko nang bumaba sa karwahe. Nagpunta roon pahanapin si Phil Spencer. Ang amang na ito nagsilbing matinding takot sa kanya. Parang wala lang sa inyo nangyari sa kanya. Ginang, alam naman ninyong aanim katao ang nakapalibing sa kanya at isa ako sa mga iyon. Ako rin ang siyang nakapagkita sa Kapitan General ng ang lahat dito. Kabilang ng mga otoridad ay magsawalang sa kibo. Pagkaraan na pagkasanan ang kanyang libing. Kung sa bagay, ang isang mabuting tao ay mas pinahalagaan kung buhay kaysa kung patay na. Nababaliw na ba siya dahil sa droga? Oo nga. Narinig ko sa iba kung bakit siya ganyan. Isang baliw ay dahil sa droga. Panoorin ko siya kahit di ko makikita. Susundin ko siya kahit saan siya pupunta. Ibig bang sabihin ay paparusan mo ang ginagawang pagmamanman sa iyo ng pura kung saan ka magpunta? Mag-iingat ka. Lalo ay nakapamanayat at nakapandangagin ng mata. Saan po kayo nang galing, Reverensya? Nahulog ba kayo? Hindi, naliligaw ako. Albino, hindi ka na makaiimbento ng butas ng barko. Anong ibig mo sabihin? Walang kabutas-butas ang bangka na tulad ng pinggang ito. Samantala, Pilyo, Teniente, may balita ba kayo tungkol sa lumaspastangan kay Padre Damaso? Sino pa kundi itong bumugbog kay Padre Damaso sa kalye? Tama. Nakaratay ngayon si Padre Damaso. Sinasabing si Elias daw ang kriminal. Yun din ang taong naghagis sa iyo sa kaputikan, Teniente. Bueno, akala ko pa naman alam mo ninyong mangyari. Nasabi ko lang sa sarili na ang commander ng garrison ay bigyan ninyo ng pagkain. Iha, halika rito. Magdilim ang gabi at nawawala ang mga bata. Hey! Basilio! Sino siya?
isang sawing palad na likhang nasirang ng isip dahil sa libis ng kalungkutan 4 na araw na siyang ganyan. Inyo ang babaeng iyon. Ipinangako ko siyang tutulungan. Maghanap sa kanyang mga anak. Nawala? Nawala nga ba ang dalawang ninyong sakristan, Padre? Naku, Padre! Nang mawalan kayo ng ilang piso ay ipinanggising ninyo ang serhento ko para maghanap. Ngunit ngayon dalawang sakristan ninyo ang nawala ay wala man lamang kayong kakibo-kibo. At kayo, Ginoong Alkade, aminin ninyo. Mainam na sagot iyan, Padre. Mayla si pastor ng mga kaluluwa. Sadyang mainam na sagot ng isang relisyon tao. Mga Ginoo, paalala ko nga pala. Ano ang masasabi niyo sa balak ko? Gusto kong ipagamot yung babaeng iyon sa isang mahusay na doktor. Samantalay, tulong-tulungan natin paghahanap sa kanyang mga anak. Halik kayo rito, Ginoong Ibarra. May isang kaso tayong hindi matapos-tapos ng may 15 taon ng ngayon at walang mahistrado ng korte. Supremang makapagpasiya, pwede bang tapusin ito sa larong ahedres? Ikinagagalak. Sandali po lamang. At nagpapaalam na ang tinyente. Jack, ang queen. Pahinga muna ako para makaisip muna ako. Kayo ang bahala. Meron pa din akong mahalagang bagay na sasabihin sa mga naibigan natin doon. Bakit ba? Sino naman nakatanggap ng pinakamabuting sagot? Si Maria Clara. Sa ayaw maniya o sa gusto, pinilit namin siyang itanong ang tunay at tapat kaya siya. At ang sagot ng aklat ay, Kung gayon ay iabot niyo sa akin ang gulong, ang tanong ko, magtatagumpay kaya ako? nakaantok naman ang tanong mo. Mali ang libro mo. Basahin mo ito. Di ba sabi ninyo ay may gatimpala ang tatanggap ng pinakamabuting sagot?